Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon, 20 na ng Enero 2026. Sa ulo ng ating mga balita, nag-file ng impeachment laban kay Pangulong BBM isa sa mga kontraktor na nabanggit sa investigasyon ng ICI. Sinasabing naging abogado din ng naging dating abogado ni First Lady Lisa Marcos. Dating Senador Bong Revilla voluntaryong sumuko sa PNP matapos isyuhan ng arrest warrant. Dalawang dating opisyal ng DPWH inaresto naman ng NBI mula sa Senado. Pangulong BBM binisita ang modernong palay processing system sa Antique, tulong sa mga magsasaka at mga mangingisda, tiniyak. Nakatenggang aganan na flyover sa Iloilo City ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon. Bagyong Adang humina na, patuloy na kumikilos naman palabas ng bansa. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, bagamat humina na, bahagyang bumilis ang Tropical Depression na Ada habang tumatawid sa Philippine Sea sa silangan ng Luzon at patuloy na lumalayo na ng Philippine Landmass o kalupaan ng Pilipinas. Ayon sa pag-asa, ang mata ng Tropical Depression Ada ay huling namataan sa layong 570 km silangan ng Kasiguran Aurora, bahagyang bumilis habang nasa ibabaw ito ng Philippine Sea. Ito ay may taglay pa ring lakas sa hangin na 55 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso aabot pa rin ng 70 km bawat oras, kumikilos pa northeastward sa bilis na 15 km bawat oras. Bagamat wala nang nakataas na wind signal, ang paglakas ng northeast monsoon o amihan ay siyang magdadala naman ng malakas na bugso ng hangin sa mga lalawigan ng Batanes, Babuyan Island, Northern at Eastern Mainland Cagayan, Eastern Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Aurora, Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island ngayong araw. Sinabi din ng pag-asa na ang surge ng amihan ay inaasahang magpapaulan din sa Ilocos Region, Abra, Apayao, Cagayan Valley, Aurora, Bulacan, Bataan, kasamang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, bukas naman yan, araw ng Miyerkules. Patuloy naman ang aktibidad ng Bulkang Mayon habang nananatili sa Alert Level 3. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, patuloy ang Pyroclastic Density Currents o USON at rockfall mula sa bulkan. Naiulat din ang manipis na ashfall sa Legazpo City at Daraga habang 20 volcanic earthquake at nasa 300 rockfall events ang naitala sa loob ng 24 oras. Dahil dito pinag-aaralan ng ilang government official ang pagkakaroon ng permanenteng relokasyon para naman sa mga residenteng nanirahan malapit sa active crater ng bulkan.
Di ba dapat matagal nyo na yung napag-aralan? Magandang umaga, Pilipinas! Naaalala na pag-aralan lang pagka pumuputok na. Patay ang isang rider matapos mahagip ng truck ang kanyang minamanehong motorsiklo sa pakurbang bahagi ng isang zigzag road sa Antipolo City, Rizal. Kumailalim sa truck ang rider habang nagulungan din ang kanyang angkas na lubharing napuruhan at ngayon hindi naman masyadong napuruhan, nagpapagaling na sa ospital. Ayon sa mga rescue personnel, naging pahirapan ang pagkuha sa nasawing biktima dahil naipit nga ito sa truck. Nagkaroon naman ng kasunduan magkabilang panig at nangako may-ari ng truck na sasagutin ang pagpapalibing at pagpapagamot sa biktima. Higit sa 5 milyong katao ang dumagsa para saksihan ang Sinulog Grand Parade sa Cebu City. Ayon sa Cebu CDRRMO, karamihan sa mga ito'y pumwesto sa mga pangunahing lansangan ng lungsod para sa street dancing competition at sports event para naman sa Grand Ritual Showdown. Sa kabila ng pagdagsa ng milyon-milyong katao, ibinida ng Lieutenant Colonel Franco Rondolph Oriol, Deputy Director for Administration ng Cebu City Police Office, wala silang na-monitor na anumang matinding aksidente. Iginit pa ni Oriol, malaking tulong sa kanilang paggamit ng security camera, mga drone at iba pang device para ma-monitor ang area at matiyak ang seguridad sa naturang pagtitipon. 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinag-iingat ng Philippine National Police ang publiko laban sa mga peke at epektibong produktong ibinibenta online. Kasunod dito na ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Bulacan at Pampanga na nagresulta ng pagkakaresto sa 7 dayuhan at pagkakakumpiska ng aabot sa 202 million pesos na mga peking footwear products at iba pang mga equipment. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nagugat ang kanilang operasyon ng makatanggap ng tip mula sa isang sibilyan na informant at reklamo din galing sa mga online buyers hinggil sa mga depektibong item. Kaugnay nito, pinaalalahan ng Nartates ang publiko na maging maingat, i-verify muna bago bumili ng mga gamit lalong-lalo na sa mga online platforms. Mas masusulit ng mga dayuhang pasahero ng Philippine Airlines ang kanilang mahabang layover sa Maynila sa pamamagitan ng transit tours ng Department of Tourism. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco, ang naturang programa ay makatutulong para mas ma-enjoy ng mga dayuhan ang Maynila habang lumilikha ng karagdagang oportunidad para naman sa mga local guide, transport providers at mga enterprises. Ang transit tour na arangkada na sa Enero ay maaaring ma-access sa official website ng PAL o sa Love PH mobile app at bukas para sa mga traveler mula sa visa-free countries. At may hanggang 8 oras po na layover. At transit tours ay nagtatagal na lamang ng 4 oras kung saan 2 oras ang ilalaan para sa tour sa Intramuros, National Museum, Soler, Okada. Yung ibang nalalabing oras naman ay para sa biyahe, paalis at pabalik ng airport upang matiyak na may sapat na oras ang mga pasahero na makakapaghanda para naman sa kanilang connecting flights. Nagkakahalaga ang naturang tour ng $50 kada tao. Mahal. Kasama ng entrance fees, insurance coverage para sa accidental death at medical expenses, transportation, tubig at poncho sakaling maulan ang panahon. Alam nyo sa ibang bansa, like for example, may haba-haba kang layover sa South Korea. Sagot na hunong airline. Yung kasama na hunong sa binayaran mong ticket. Oh, kahit na tsaka di ko lang alam kung may kasamang pagkain. Inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang natuklasang panibagong natural gas sa Palawan na tinawag na Malampaya East 1 o ME1. Ayon sa Pangulong BBM, nadiskubre ito 5 kilometro silangan ng kasalukuyang Malampaya Field, tinatayang may 98 billion cubic feet ng gas o katambas na mahigit 14 billion kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Magbibida pa ng Pangulo kaya nitong makapag-supply ng kuryente sa higit 5.7 billion na kabahayan, 9,500 na mga gusali at halos 200,000 paaralan. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate,
which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign. Maganda umaga, Pilipinas! Ibinida din ng Pangulong Bongbong Marcos na umabot lamang sa 120 million pesos ang kabong ginastos sa pagsasaayos naman at pagtatayo ng bagong pasilidad ng Antique Airport. Ayon sa Pangulong BBM, bahagi ng proyekto ang pagtatayo ng Air Control Tower, mas pinalawak na runway, mas malaking terminal building para sa mga pasahero at pagpapaganda ng iba pang mga pasilidad gaya ng taxiway at check-in counters. Sinabi ng Pangulo, patunay ito na kung tama ang proseso ng mga proyekto, mas maraming maaaring gawin para mapabuti at madagdagan ang serbisyo sa taong bayan. Ayon ng Presidente sa Department of Transportation at iba pang mga ahensya, gawing pamantayan ang Antique Airport Development Project sa iba pang mga inisyatiba ng pamahalaan. Nung sinabi sa akin, medyo nagulat ako. At sabi ko, napakamura. Yung tower pa lang, 42 million. 42 million lamang ang ginastos. Ito ay isang magandang halimbawa na kung saan, kung tama ang pinaglalagyan ng pera ng tao, makikita natin napakarami na kaya natin gawin mas mabilis, mas mura at mas maganda. Pinatasan din ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines. Tiyakin na maayos na implementasyon ng Western Visayas Airport Modernization. Ayon sa Pangulong BBM, kabilang sa mga dapat tutukan ang pag-aasfalto ng runways at pagtatayo ng Airport Control Tower sa Iloilo International Airport, gayon din sa Rojas Airport. Iniutos din ng Pangulo sa kasalukuyang o sa mga kaukulang ahensya ang pagpapabili sa mga proyekto para mapakinabangan ng mga residente at mga turista. Kumpiyansa ang Pangulong BBM na ang pagsasaayos at pagpapaganda ng mga paliparan ay magpapalakas sa sektor ng turismo na makatutulong para umangat ang ekonomiya ng bawat rehiyon. Batid natin ang pagod, hirap at abalang nararanasan araw-araw ng bawat biyahero, residente man o turista sa paglalakbay sa ating bansa. Madalas, nauubos ang oras, pera, minsan pati na yung pasensya bago makarating sa pupuntahan. Kaya naman, nagsisikap tayong maitaguyod ang isang bansa kung saan ang paglalakbay ay mas mabilis, maginhawa. 18 na makalipas ang alas 4 ng umaga, personal ding nagtungo si Public Works Secretary Vince Dizon sa Iloilo City para inspeksyonin naman ang nakatenggang Aganan Flyover sa Pabia sa nasabing lungsod. Ang nasabing flyover ang magiging alternatibong ruta ng mga motoristang bumabaybay sa Felix Goriseta Jr. Avenue at Benigno S. Aquino Jr. Avenue. Sinimula ng mahigit 800 million pesos sa halaga ng Aganan Flyover noong pang July ng 2020. Ngunit natigil ito ng September 2022 dahil nagkaroon ng isyu ng pundasyon at disenyo. Kasunod na rin ang direktiba ng Pangulong BBM na tapusin ang matagal ng mga nakabimbing tulay sa bansa. Inuutos ng kalihim ang agarang assessment sa flyover para matiyak ang integridad ng tulay bago ito buksan sa mga motorista ngayong taon. Kasama sa direktiba ng kalihim ang pagkuha din ng mga foreign consultant para sa isasagawang third-party assessment ng tulay. Pinangunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos at Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr. ang inspeksyon sa bagong tapos na rice processing facility ng Hamtic Multipurpose Cooperative. Nagkakahalaga ito ng 94.8 million pesos bilang patunay sa tuloy-tuloy na hakbang ng pamahalaan para i-modernize ang sektor ng agrikultura, patasin ang kita ng mga magsasaka na isa sa mga mahalagang o partikular na sa isang mahalagang rice producing lalawigan ng Kabisayaan. Ang rice processing system na matatagpuan sa Barangay Poblasyon 5 sa bayan ng Hamtic ay itinayo ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng Department of Agriculture at pinondahan sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund.
Ayon sa Pangulo, dinisenyo ang naturang pasilidad upang mabawasan ang post-harvest losses at mapabuti ang milling efficiency. Kaya tinaasahang tataas ang recovery rate at gagandang kalidad ng bigas. Magbibigay din ito para sa mga magsasaka na makakuha ng mas magandang presyo sa merkado. Yan po ang ating mga ginagawa ngayon at sana po at ako'y nakakatiyak ako na kapag nasimulan na, pag na-open na ito at nagamit na ito, mararamdaman ninyo kaagad ang mas magandang patakbo, mas madali ang pagpadala ng ating ng bigas natin para sa dadalhin sa palengke. May truck pa pala, may kasama ring truck para doon, para sa lahat ng gamit ninyo, dadalhin nyo sa palengke o kung anong pangangailangan ninyo. Meron kayong sasakyan. At lahat po yan binubuo natin para masabi natin yung sistema. Ang kailangan lang gawin ng ating mga magsasaka, magtanim at alagaan yung kanilang tanim at mag-ani. Pagkatapos nilang mag-ani ay tutulungan namin sila pag-process, pagtuyo, paggiling, pag-polishing, lahat na hanggang sa market, hanggang sa palengke. Kaya po patitibayin natin ang ating agricultural sector para tayo ay nakakasiguro sa ating food supply. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Laurel, nasa pamamagitan ng pamumuhunan ito na bibigyan ng ating mga rice farmer sa antiken ang mga kagamitang kakailanganin upang maging mas produktibo at mapabuti ang kanilang pamumuhay habang isinusulong din ang hangarin ng Administrasyong Marcos na tiyakin ang pambansang seguridad sa pagkain o food security. Nakatanggap na ng tawag ang hotline na nilunsad ng Criminal Investigation and Detection Group para sa ikadarakip naman ni Atong Ang. Ayon kay CIDG spokesperson Major Helen de la Cruz, sinasala na ng hanay ang nakakalap nilang mga impormasyon. Sa ngayon niya inaisilbi na ng CIDG ang arrest warrant sa lahat ng property ni Ang. Ngunit nananatili pa rin itong mailap. Negatibo po ang lahat ng operasyon. Tiniyak naman ni De La Cruz na makatatanggap ng pambuyang 10 milyong piso ang caller na makapagtuturo ng tamang lokasyon ni Ang na siyang most wanted ngayon sa bansa. Kasabay nito nagpapala ang CIDG spokesperson na paparasahan naman ang mga prank caller na magbibigay ng mga peking impormasyon sa layong ilihis ang isinasagawang manhunt operation laban sa naturang gaming tycoon. Nabigyan ng mga information at ito ay binavalidate ng aming Intel Division. So ito lang po palang kailangan requirements, only condition or requirements magbibigay ng information para maibigay ang 10 million reward. The SIM card lang na ginamit niya. No more questions asked. Tuluyan ang binawi ng Philippine National Police ang lisensya ng baril na inisyo naman sa negosyanteng si Atong Ang. Pinumpirma ito ni PNP Firearms and Explosive Office Chief Brigadier General Jose DJ Manalad. Nakita ng paghahanap sa buganteng utak umano ng pagkawala ng mga sabongero. Sinabi ni Manalad, 3 pistols, 2 rifle at 1 revolver ang tuluyan nilang binawi ng lisensya o ng license to own and possess firearms o LTAP si Atong. Samantala, pinag-aaralan din ng PNP ang mga posibleng reklamo laban sa ilang pulis na tumutulong sa pagtatago ng negosyante habang biniberipika na ng CIDG ang mga natanggap nitong impormasyon kaugnay ng kinaroroonan ni Atong Ang. Iniimbestigahan na nga ng Philippine National Police ang posibleng pagkakasangkot ng mga aktibo. Mayroon ding maritiradong pulis na posibleng nagbibigay ng seguridad kay Atong Ang. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randall Tuanio, walang opisyal na police security details si Atong. Kaya pinaniniwala ang mga private security na nagpoprotekta sa kanya. Yan man, kinukumpirma pa ng CIDG na natanggap nilang impormasyon ukol sa posibilidad na may mga pulis na sangkot dito. Meron daw pong retiradong general. Nabatid na tumanggap naman ng 17 tip ang Criminal Investigation and Detection Group sa posibleng kinaroroonan ni Atong Ang. Samantala, upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at maprotektahan din ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko
Sa nasabing website, kung lisensyado o lihitimo ang isang online gaming site bago maglaro o magbayad. Regular na ina-update din ang website. May direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala naman ni Chairman Tenco, maging mapanuri ang bawat isa. Lalong-lalo nga sa mga online game activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga nagre-reklamo hinggil sa illegal na mga gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/PagCor Guarantees. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga misis, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay yan sa germs sa katawan nila ha. Ayan, para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa prasyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit, may balasakit. Sulit na sulit. Sa 50 anyos na may kasong malversation at paglabag sa anti-graft law, arestado naman sa Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RS37. Danny, good morning. Naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 183 ng Maynila laban sa isang 50 anyos na lalaki. Kaugnay ng mga kasong kinakaharap nito ng malversation of public fund o property o presumption of malversation sa ilalim ng Article 217 ng Revised Penal Code at paglabag sa Section 3E ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Batay sa kautusan ng hukuman, inatasan ang mga alagad ng batas na arestuhin ang akusado na maaring matagpuan ito sa Villa Angeles, Poblacion Orion, Bataan o sa Rosal Street, Perez, May Kawayan, Bulacan o saan man siya naroon at agad siyang iharap sa korte upang maipailalim sa proseso ng batas. Naging matagumpay naman ang paghahanap, ang pag-aresto sa sospek kung saan nadakip ito sa kanyang isang tirahan. Itinakda ng hukuman ang piyansa na 60,000 para sa kasong malversation at 90,000 naman para sa paglabag sa anti-graft law. Ang nasabing warrant ay inilabas at nilagdaan ni Presiding Judge Maria Teresa Chan Bueno nitong Enero 7, 2026 sa lungsod ng Maynila. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-concept Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on tense chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Enkwentro sa pagitan naman ng 403rd Brigade at ng mga miyembro ng CPP-NPA sa La Paz, Agusan del Sur, nag-iwan ng isang patay. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Patay ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa enkwentro kontra 403rd Infantry Brigade, Philippine Army sa bahagi ng barangay Kasapa 2, La Paz, Agusan del Sur. Nakilala ang rebeldeng napatay na isang Alvin Manlapas alias Ivan. Hawang na-recover ang gamit nitong high-powered firearms at mga bala. Sa report mula kay 403rd Infantry Peacemaker Brigade Commander Brigadier General Sigfred Tubalado, habang nasa gitna umano ng military focus operation, nakaengkwentro ng tropa ang nasa 17 pawang armadong CPP-NPAs sa nabanggit na barangay at nakipagpalitan ng putok ng more or less 7 minuto. Bilang pagbibigay daan naman sa humanitarian consideration at pagbibigay respeto sa dignidad bilang tao, inasikaso ng tropa ang pagproseso ng mga kinakailangang dokumento para may transport ang bangkay ng nasabing komunista at nakipag-ugnayan na rin ng 403rd officials sa mga kaanak nito sa tulong ng LGU upang mabigyang disenteng libing. Ayon pa rin kay Brigadier General Tubalado, hangad nilang sumuko na lamang na mapayapa ang mga nalalabing NPA sa mga kabundukang nasa kanilang area of jurisdiction at magpapatuloy umano ang kanilang military focus operations bilang proteksyon sa mga civilian communities sa mga kabundukan laban sa mga armado.
Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makotak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Bumuti ang kakayahang bumasa ng mga batang lumahok sa bawat bata makababasa program o BBMP ng Department of Education. Base sa independent evaluation ng Youth Impact na isinagawa sa piling pampublikong paaralan sa Zamboanga Peninsula, katuwangan DepEd at World Bank, tumaas ang reading proficiency ng mga mag-aral sa grade 1 hanggang grade 3. Sa mother tongue, Pilipino, gayon din sa English. Sa grade 2, Pilipino naman, umakyat ang bahagdan ng mga batang bumabasa sa tamang antas. Mula sa mahigit 2% bago ang programa, tungo sa higit 26% matapos naman ang intervention. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, pinatutunayan lamang ng resulta na epektibo ang pagtutok at maagang reading intervention at ginagamit ng mga mag-aral mula sa BBMP upang mapalakas ang academic recovery and accessible learning program. Sinabi pa ng kalihim ng DepEd, magsisilbing gabay ang pag-aaral sa posibleng mas malawak pang pagpatupad ng mga reading at learning recovery program sa buong bansa. 31 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy, mga misis, sa lahat ng mga may lakad ngayong araw na ito, ha? Magbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa ating mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kabay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Estudyante patay naman matapos masagasaan ang truck ng sundalo sa bayan ng Balangiga, Eastern Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Isang estudyante patay matapos masagasaan ng 4x4 truck M450 ng mga sundalo sa bayan ng Balangiga, Eastern Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Chan, 21 anyos, third year college student, residente ng Barangay 6, Poblasyon, Balangiga, Eastern Samar. Nangyari sa rita alas 5:55 ng hapon sa National Highway, Barangay Sumangkay, sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay nagmamali ng single motorsiklo matapos ang isang inuman sa kanyang kaibigan. Sa isang fiesta celebration sa Santo Niño Festival ng sumalpok ang single motorsiklo sa kasalubong na sasakyan ng mga sundalo na minamanyo ni alias Borban 5 anyos, isang sundalo residente ng bayan ng Alanglete. Pagkatapos malpok ang single motorsiklo sa sasakyan ng mga sundalo, nasagasaan ang biktima at tinakbo sa ospital para malapatan ng kakulang lunas, subalit idideklara na dead on arrival ng attending physician. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstrato Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Balita muna sa ibang dagat, opisyal nang binaklas ng Germany ang kanilang buong puwersang militar sa Greenland. Isang deployment na binubuo lamang ng 15 sundalo. Sa ulat, ang nasabing maliit na reconnaissance team na bahagi ng operasyon ng NATO ay pinaalis umano ng mas maaga kaysa sa itinakdang schedule. Bagamat maliit ang bilang ng mga sundalo, naging usap-usapan naman ang bilis ng pagtatapos ng kanilang misyon. Maraming eksperto ang naghihinala na ang hakbang na ito ay may kaugnayan sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Europe at ng United States. Kasunod ito ng pahayag ni US President Donald Trump laban sa European countries. Bagamat hindi kinukumpirma ng Germany na may direktang koneksyon ang kanilang pag-antras ng mga tropa sa naging banta ni Trump, hindi maiiwasan ang spekulasyon na ito ay isang paraan ng pag-iwas sa lumalalang tensyon sa isang geopolitical issue. Ang Greenland ay tinuturing na isang mahalagang teritoryo dahil sa yaman nito sa natural resources at strategic position para naman sa global security. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga ko sa mga Pilipino dyan po sa Amerika. Ma'am Evan Lang dyan sa Las Vegas, good morning. At sa mga suki natin sa New Jersey, USA, kumusta na po kayo? Gayon din sa mga, yung Midnight Singers natin sa San Diego, California. Mukhang may roll out din ho sila dyan po sa Mexico.
Ha? Hindi Mexico, Pampanga. Mexico doon. Yung katabing bansa ho ng Amerika. Yan, ha? Magandang umaga. Uy, Boss Manny. Tsaka kay Boss Jun Yambao. Ha? Tita Cors and Tita Lloyds. Good morning. Maganda umaga, Pilipinas! At sa lahat po ng mga Pilipinong pabalik naman ng Pilipinas, lalong-lalo na yung mga seafarers natin, ha? Yung mga galing po ng Hong Kong, ha? Sa Taipei, Taiwan, Ohio gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Kung pabalik na kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate, ha? Meron no tayong tangerine chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Nag-develop sila ng sariling brand ng tsokolate. Yan nga po yung tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang tangerine chocolate po ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang Pinoy. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman daw po ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Kaya doon sa mga magre-regalo ng kanilang mga esposa, mga mahal sa buhay sa Valentine's Day, aba, nandyan po ang tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Tutok lang! Ay, teka muna, bakit? Iba naman yun. Nawala yung intro dito, ha? Nawala yung intro. Anyway, ang malakas promo natin, malakas promo muna. Ito na pala, ito na. Sandali lang. Bed lang ito nandito eh. Ha? Wala. Ay, ito yun? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ayun! Nanibago lang ako. Malakas promo natin kasama ang Pride Detergent ay nasa barangay San Agustin sa 13 Martires sa Cavite City. Ha? Ulitin natin, ang tropa po ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nasa barangay San Agustin, 13 Martires City sa Cavite. Wala tayong word of the day? Wala na? Sige. Sige, kung walang word of the day, dito muna tayo. Mahiwagang tunog! Dali. Nihintay ko lang. Wala pa po napasok na bagong message. Problema po yata sa text line. Wala pa? Meron na? Check daw natin. Ayan na. Kaya kung wala pa, edi 8,000. Kasi marami na nagtatanong. Asan na daw yung ating good news? Ay, good news. Yung ating mahiwagang tunog. Sige. Eto na po ang ating mahiwagang tunog. Yung pa rin. 8,000 ang halaga niya na. Yung pa rin, yung mga gawa pa rin ho sa gawa pa rin sa aluminum. Kahapon may nakita ako tamang item number 1, item number 2, mali lang yung prinsipyo ng P6. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Sa mga sasagot online kinakailangan, meron po kayong sharer badge. 8,000. Ito, meron palang word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay burnish. Burnish. Ayan. Sa Tagalog daw po, maningas. O madaling masunog, maningas. Sa Ilocano, napuuran. Mapuuran. Ayan. At sa Kapampangan naman ay api. Okay. Api. Hindi ho yung party list na natalo. Api. Sa Kapampangan, api. Sa Ilocano, napuuran. Ang word of the day ay burnish. Maganda umaga, Pilipinas! Si Gladys Reyes, ibinahagi ang sekreto ng matibay nilang relasyon ng asawang si Christopher Rojas. Detalye ng balita mula kay Morley Alino. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance makausap si Gladys Reyes.
Ayon sa naturang aktres, bukod sa pagmamahal, respeto, pagtitiwala, at higit sa lahat, paniniwala. Ayon kay Gladys, iyon ang tunay na dahilan kung bakit sa kabila ng katotohanan may mga maliliit nilang peti-peti na pinagtatalunan ni Christopher Roas ay hindi nauuwi sa malaking awayan dahil may respeto daw sila sa isa't isa. Bukod sa respeto at sa pagmamahal, naroon din daw yung paniniwala nila, tiwala sa isa't isa. Ayon kay Gladys, normal din ang buhay nila bilang mag-asawa na kung minsan nagtatalo, may hindi pagkakaunawaan, pero hindi daw sila natutulog sa magdamag na hindi nila pinag-uusapan kung ano man ang problema. Ngayon, wala nang mahihiling pa si Gladys Reyes. Maganda ang karir, maganda ang kanyang love life, higit sa lahat, maganda siya. Maganda siya, oh. Yan ang ating DCRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. Maganda din naman si Morley. Morley, pakain ka ng breakfast, ha? Uy, happy birthday muna kay Attorney Gilbert Repiso, ha? Ang Executive Chairman ng Board of Special Inquiry ng Bureau of Immigration. Ayan, ha? Actually, birthday niya nitong Sunday ho yata, ano ha? Ayan, ha? Asan ba yung picture ni Attorney Gilbert Repiso ng Bureau of Immigration, ha? Binabati ka ng mga kasama mo sa Special Board of Special Inquiry, ha? Ng Bureau of Immigration. 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Number 1. 44 na makalipas ang alas 4 ng umaga, meron hong bagong pag-aaral, ha? Sherwin, standby ka lang, ha, para mapakinggan ng ating winner itong resulta ng isang bagong pag-aaral tungkol po sa mga bagong sila na sanggol at sa kanilang mga tatay. Dati ho ang sinasabi, yung skin-to-skin contact ay mahalaga para sa mga nanay at saka sa kanyang sanggol. Pero sa bagong pag-aaral, sinasabi po na mahalaga din ang skin-to-skin contact sa pagitan ng tatay at ang bagong silang na sanggol dahil hindi lamang ito simpleng paraan ng paglalapit loob ng mag-ama, kundi isang biological na pangangailangan na may malaking epekto sa kalusugan ng bata. Ayun! Sa isang bagong pagkakasusuri, ang skin-to-skin contact o direktang pagdampi ng balat ng ama sa kanyang bagong silang na sanggol sa loob ng unang oras ng pagkakasilang ay nagpapataas ng oxytocin, kilala bilang bonding hormone. Ang oxytocin din ay nakatutulong upang mabawasan ang stress ng sanggol, patatagin ang pundasyon ng emosyonal na koneksyon ng mag-ama at gawing mas kumpiyansa ang mga ama sa kanyang bagong papel bilang magulang. Ayon din sa pag-aaral, ang mga sanggol na nakararanas ng skin-to-skin contact mula sa kanilang ama ay nagpapakita ng stable na tibok ng puso at paghinga, mas mabilis ang kanilang pag-a-adjust sa buhay sa labas ng sinapupunan. Maayos din ang body temperature, nagsisilbing natural na incubator ang dibdib ni tatay. Mas mahimbing ang tulog ng baby dahil mas mahaba ang kanilang cortisol o stress hormone. Mas madaling mas madalang silang umiyak. Aba, yung palang solusyon, ha, para wag maging iyakin ng baby. At nagkakaroon ng mahimbing na tulog na mahalaga para sa development ng kanilang utak. Kaya sa mga daddy niya na, wag purong si mami lang ang binubuhat pagkatapos manganak o niyayakap, ha? Dapat yung bagong silang din pong baby. Mahalaga rin ang inyong paghele o pagyakap kay baby at katuwang siyempre ni mother, ng nanay, sa pagpapalaki at pag-aruga ng inyong mga anak. Yan, ha? Hindi lang yung napupuyat lang si mami. Dapat kasama din si daddy sa pagpupuyat. Ano, ha? Hindi yung pinupuyat na si mami. Pupuyatin pa ni baby. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin natin kung relate dyan si Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH!
Magandang umaga sa mga taga-Tacorong, Sultan Kudarat at magandang umaga din sa mga taga-Anilaw, Batangas at sa mga taga-Kinapawan City. Daddy Sherwin, kumusta ka na? Yes, magandang umaga kay Angel. Nako, relate na relate ako dyan yung paghiga sa dibdib. Kanino? Sino pinahiga mo sa dibdib mo o ikaw humiga sa dibdib? Pag yung dibdib ng aso ko. Yan. Diba? 3 aso ko, no? Ayan, sige na. 3 dibdib na mga yun. Masarap pumiga sa dibdib kasi parang insulator. No? Ganun. Uy, Totoo nga. birthday pa lang ngayon ni dating Senador Coco Pimentel, ano ha? At saka ni PCSO GM Mel Robles. Sana ako'y pinapakita mo, di ba? Ako pa yung nagsasalita. Pinapakita agad yung winner. Ako yung kinakausap pa ni Kuya Angel. Sige. Kaya pinihit ko muna yung camera dito. Pero ito talaga yung winner natin ngayong umaga. Kaya pangalawa, Kuya. Marvin Visitasyon po. Marvin? Visitasyon po. Bisitasyon. Marvin Visitasyon. Yan na lagi. taga saan ka? Taga 13 Martires po, Cavite. O, kita mo? Ang probinsya. Bicol po, Albay. O, tingnan mo. Taga-probinsya na ng Cavite. Bisitasyon Taga-probinsya nga pa ng Albay. Bisitasyon nga, bumisita lang Bisitasyon. dyan. Bumisita lang. Bumisita Ayan. lang sa 13 Martires. At yung cellphone mo, pakita mo yan, palagi naka-disarrange yung kanyang cellphone. Ayan. Kaya nung tanongin natin kanina kung nakikinig siya ng radyo, nakikinig siya ng radyo, at ang pinakikinggan niya ay si Angelo Palmones po. Ayan. Kuya Angel Palmones tuwing umaga yan habang nasa... Kasi ang trabaho ni Kuya Marvin ay nagta-tricycle. Tricycle driver po. Habang nagta-tricycle ka, naka-tune in ka rin sa yung sasakyan. Opo, sa cellphone po. Naka-headset. Ayun. At palagi nakatutok sa cellphone. Ayan, eto. Dahil paborito mo si Angelo Palmones, eto, meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Maraming salamat po sa DCRH. Oo, at syempre, kapag nakuha mo pa yung ating word of the day, makukuha mo rin yung ating DCRH mini component. Burnish po. Burnish! Yan ang burnish sa Kapampangan ay api. At sa Ilocano naman ay, ano ba yung sa Ilocano, Kuya Angel? Sa Ilocano ay, yan, basta. Ay, basta yun, no? Basta maningas. Binura ka dito eh. Kasi tinatanggal nyo dyan sa monitor eh. Kaya naman, nakuha mo yung ating DZRH mini component. At syempre, meron ka pa rin pang Chinese New Year Medianoche basket. Yan, nakompleto yan. At syempre, meron pang pinakamalaki, pinakabago, pinakababango ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain away formula. 2 kilo yan. Kaya naman sa dimakmak na labahan, ubos yan sa Pride Detergent. Maraming pong salamat sa DCRH at saka po kay Angelo Palmones po. Salamat po sa regalo po. Ayan. Parang malungkot si Marvin, ano? Oo nga, parang malungkot. Batiin mo kaya yung mga kamag-anak mo? Wala pa po singal mo sa wala po. Ha? Binabati ko po dyan yung taga Bicol po, yung mga kamag-anak ko po dyan. Diyos marahingaga. Po. Nandito po ako sa Cavite ngayon. Ayan. Ay, sa mga naghahanap kay Marvin, andito lang siya sa Cavite. Paano ka nakapunta naman dito? Taga rito po tatay ko eh. Taga Cavite. Bicycle driver rin po. Ayun, so ikaw ang nagmana. Opo, 2 na po kami. Ano, 2 na kayo. Pinamanan yung, binigyan din siya ng tricycle. Minana mo yung tricycle niya? Hindi po. Boundaryan ko lang po yan. Binaboundary. Ilabasan lang po ako eh. Ilan ang anak mo? 2 po. 2. Isang 4 months tapos isang 6 years old po. Dapat yung baby ha, nilalagay din sa dibdib ha. Sa dibdib? Oo. Opo. Dapat pinaghihili din. May bonding. Siya. Sige, congratulations. Sige pa, para may pambili na tayo ng pang... Salamat po, Angelo Palmones. Ayan, walang po salamat sa biyaya niyo po. Okay, mabalos. Ayan, ha. Okay. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sugarwin Battle Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas promo.
Maganda umaga, Pilipinas! 52 na makalipas sa alas 4 ng umaga, nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang aabot sa 44 million pesos na laga ng puslit na sigarilyo. Naharang ito ng mga tauhan ng Philippine Navy sa karagatang bahagi ng Pantukan, Davao de Oro. Sa ulat ng Naval Forces Eastern Mindanao, nasa 1,118 na mga malalaking kahon ng sigarilyo ang na-turnover na nila sa Bureau of Customs para sa mailalim sa kaukulang disposisyon. Ang Naval Forces Eastern Mindanao ay nasabat ng Northern Naval Forces Eastern Mindanao ang mga kontrabando mula sa Hulu-Sulu at ito'y lula ng motorized boat Kaisar na gawa naman mula at gawa daw po ito sa Indonesia. Ayon naman kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, napakahalaga ng naturang operasyon ng Naval Forces Eastern Mindanao para masawata din ang patuloy na mga smuggling gamit ang ating napakalawak na karagatan. Congratulations sa mga tauhan ho ng BOC at ng Naval Forces Eastern Mindanao. Dating kapitan ng isang barangay sa Calmayog, Samar, inaresto matapos ang 14 na taong pagtatago dahil naman sa kasong iligal na pagputol ng puno. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Inaristo ang isang dating barangay captain sa isang barangay ng Calbayog City sa Samar na isang senior citizen matapos sa 14 na taon na pagtatago sa batas. Ayon sa ulat ng PNP, itinuturing itong wanted dahil sa kasong iligal na pagpuputol ng kahoy. Mayroong warrant o para sa nasabing akusado na ibinaba ang korte. Matagumpay itong nahuli ng tauhan ng First Samar Provincial Mobile First Company sa Barangay Makatingo, Kundi District, Calbayog City sa Samar kahapon Enero 19. Ang nasabing operasyon ay sinagawa sa ilalim ng direktong supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Norman Kiatong, ang First Commander. Ayon sa ulat ng PNP, ang naaristo ay kinilala sa kanyang alias sa si Kenny, 74 anyos, dating barangay captain at residente ng Barangay Makatingog o Kundi District, Calbayog City sa Samar. Ang warrant ibinaba noong December 9, 2013 pa at may piyansa na inilagak ang korte na nagkakahalaga ng 40,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang naaristong akusado ay dinala sa impila ng First Samar Provincial Mobile First Company Quarters para sa dokumentasyon at ililipat ito sa Calbayog City Police Station para sa karagdagang proseso at muling iharap sa korte. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH30 for Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane. Samantala, sa 63 anyos na lolong tricycle driver naman arestado matapos magpaputok ng baril. Yan po ito sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Aris 38, Freddy Fajardo. Masantos siya kamasani siya kaamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustudiya nga ng Santa Maria Police Station ang 63 anyos sa tricycle driver na lolo na residente ng nasabing bayan matapos itong mahulihan ng baril. Batay sa ulat ng Santa Maria Police Station na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, alas 12:10 ng hapon nagresponde ang kanilang tropa sa gilid ng Agno River sa Barangay San Patricio, particularly sa ilalim ng Narciso Ramos Bridge, at naakto ng suspek na hawak pang kanyang baril na isang caliber .380 pistol Colt na may 6 na bala habang nakikipagtalo ito sa ilan nilang kasamahan. Sa investigasyon, nagkaroon ng piknik sa lugar ang suspek at kanyang mga kaibigan hanggang sa magkaroon ng mainit ang pagtatalo sa gitna ng kanilang inuman nang biglang maglabas umano ng baril ang suspek at pinaputok. Walang naipakitang lisensya ng kanyang baril ang suspek na ngayon naharap sa kaso ng alarm and scandal at paglabag sa Republic Act 10591 and Act providing for comprehensive law on firearms and ammunition. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Waris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. PAGCOR at Philippine Sports Commission sa nagpuwersa naman sa pagtatayo ng world-class sports facilities para sa mga atletang Pilipino. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inanunsyo ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagtutulungan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation at ng Philippine Sports Commission para sa pag-upgrade ng sports facilities at pagpapalakas ng athlete development sa buong bansa.
Ayon kay Recto, layo ng hakbang na bigyan ng tamang pasilidad, sapat na suporta at maayos na espasyo ang mga Pilipino para mas mahasa ang kanilang galing sa sports. Sabi ng kalihim, kabilang sa napagkasunduan ang pagkumpleto at modernisasyon ng mga pangunahing pasilidad tulad ng Ilocos Norte Sports Institute and Research Building at ang conversion ng General Luna Convention Center sa Siargao bilang Water Sports Training Academy. Kasama rin dito ang pag-upgrade ng Siargao Sports Complex, Zamboanga City Sports Complex bilang Regional Training Center at rehabilitasyon ng Athletic Bowl sa Baguio para sa Cordilleras. Binigyang diin ni Recto na ang partnership ay patunay ng matibay na commitment ng pamahalaan sa pamumuhunan sa potensyal ng mga atletang Pilipino. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! 58 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga ho sa ating mga suki, ha? Alam ho ba ninyo na meron ho tayong makatutulong, meron ho tutulong sa inyo para malunasan yung problema kapag kayo po ay kulang sa tulog, ha? Ay, magandang umaga ho sa mga mga Pilipino dyan po sa Japan, ha? 2 degrees daw po ang lamig ngayon ng temperatura, sabi ni Kaloy. Ha? Ohayo gozaimasu sa ating mga kababayan dyan po sa Japan. Ha? Hindi, Kaloy, nasaan ka ba? Tokyo ba? Osaka? O sa Hokkaido? Talagang malamig. Ha? Oo. Kaya para ho doon sa mga kababayan nating problema ho ay yung madalas na pagpupuyat. Aba, eto, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ang Ultimayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat capsule ng Ultimayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating online system. Ang Ultimayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultimayo, ha? Kung meron pa ho kayong mga katanungan, abay mag-text lamang po sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. Kahit po yung nandyan sa abroad, ha? O pwede ko mag-text dyan kung may mga concerns pa ho kayo, ha? Ang Ultimayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed, Amesco Drug. At kung ngayon pa ho kayo bibili ng isang box ng Ultimayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Prom runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0981 Series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultimayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Curly Diskaya itinuturo ng 2 testigo na siyang o sa kanya galing yung impormasyon na si dating Speaker Martin Romualdez ang may-ari ng isang bahay na binili sa South Forbes sa Makati City. Ibabalita yan ni Raymond Denpan sa RH28. Raymond, good morning. Personal na itinuro ng 2 testigo na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee ang kontraktor na si Curly Diskaya ang nagtungo sa bahay ng kanilang amo sa number 13 Tamarin Street, South Forbes, Makati City at pinamamadali ang kanilang pagbakante sa bahay. Ayon sa 2 testigo na tinawag sa mga alias na Maria at Joy, February 1, 2024 nang nagtungo sa bahay na kanilang pinagtatrabahuan si Diskaya na hindi pa nila alam ang pangalan noon. Ang deadline nila na January 31 na pagbakante sa bahay na extend lang hanggang February 3 dahil nagmamadali umano ang bagong may-ari na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng 2 testigo na kilala na lang nila si Diskaya nang nakitang nakabanderang mukha sa telebisyon nang nagsimula ng investigasyon sa flood control scandal. Pinatayo ni Senador Ping Lacson ang 2 para ituro si Diskaya na kanilang ginawa dahil personal nila itong nakaharap ng pinuntahan sila sa bahay ng kanilang amo. Inilahad ni Lacson ang original na may-ari ng bahay ay ang negosyanteng si Doris Magsaysay Ho at ang tenant ay si Rico Ocampo bago umano nabili ni Romualdez. Para sa senador, mahalagang impormasyon na inilahad ng 2 testigo na maaring ipursige ng mga investigating agencies. Narito ang bahagi ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee.
Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hammerate FA, the blood vitamin. Champion detergent. Tapat po sa inyo. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ayun, sabi ni Kaloy sa Gipo Ken, dyan po sa Japan, ang 2 degrees Celsius na lagay ng panahon. Ha? Tapos dito naman daw po sa South Korea, 13 degrees Celsius ang temperatura sa Seoul. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang bensya natin ngayon ay January 20, 2026, araw po ng Martes. Kasama na natin si Ma'am Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Si Bagyong Ada ay huling nakita sa layong 600 kilometers. Silangan po yan ng Luzon. Pero sa ngayon wala naman na po itong direktang epekto sa mga bahagi ng ating kalupaan. Wala na po itong dinudulot na mga pag-ulan sa bansa. Ang nakaka-apekto sa ngayon ay ang northeast monsoon o amihan at nagdudulot yan ng mga mahihinang pag-ulan sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, habang isolated light rains naman sa Ilocos Region at Central Luzon. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanas ng panahon liban sa mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, ang gale warning po natin nakataas po sa Batanes at Babuyan Islands. Kung kaya't hanggat maaari, hindi po natin inaalaw o hindi po natin nare-recommenda na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat doon. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Wala nang chance na mag-U-turn si Ada? Sa ngayon, maliit na po yun. Maliit na. Pero nakikita kami, may panibagong cluster of clouds, sa may banda Mindanao. But for now po, hindi pa naman po siya. Malayo pa siya, no? Sige. Pero ano to, LPA na? Hindi pa po, sir. Bagyo pa po. Cluster lang siya. Okay. Hindi, itong nasa labas? Hindi pa po. Hindi pa. Sige, Ma'am Lori, thank you. Ingat ko kayo. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Umaga, Pilipinas! Pinai-impeach na isang abogado ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa Presidente. Inihain ito ni Attorney Andre De Jesus. Kabilang sa basihang tinukoy sa reklamo, ang pagsuko kay dating Pangulong Digong Duterte sa International Criminal Court o ICC at ang hindi pagbito sa mga program items sa ilalim ng 2026 national budget ng bansa. Tinukoy ding grounds para sa impeachment ni Attorney De Jesus ang graft and corruption kaugnay ng Ghost Flood Control Projects, pagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure at ang paggamit ng iligal na droga ng Pangulo. Nanindigan naman si Attorney De Jesus na wala siyang kaugnayan sa mga Duterte. Inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jetnisay ang naturang impeachment complaint. Matatandang isa si Nisay sa mahigit 200 kongresistang pumirma naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Nisay din po ay isa sa mga tinuturong kontratista. Ayan. Iginagalang ng Pangulong Bongbong Marcos ang paghahain ng impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. Ayon kay Presidential Communications Office Chief Dave Gomez, kinikilala ng Pangulo ang demokratikong proseso sa ilalim ng konstitusyon at ang karapatan ng publiko na maghain ng reklamo.
Kumpiyansa rin ang Pangulo na aksyonan ito ng Kongreso ng may katapatan, integridad at naayon sa umiiral na batas. Sa kabila ng mga ugong na planong pagpapa-impeach sa Presidente, tiniyak ng Palasyo, nagpapatuloy ang pagsisilbi ng administrasyon sa taong bayan at nananatili itong committed sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Isa sa 8 contractors na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways na kasuhan kaugnay ng flood control scandal, ang kongresistang nag-endorso ng kauna-unahang impeachment complaint laban sa Pangulong BBM. Ito ngayon si Congressman Jerny Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Naharap ito sa reklamo sa Ombudsman sa mga kasong plunder, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at the Government Procurement Reform Act. Sinisayan na nungkulan sa Kamara mula pa noong 2022, bahagi ito ng minority bloc. Sa investigasyon ng ICI, sinisay ay General Manager pala ng JBN Construction and Trading na nakakuha ng 2 kontrata sa gobyerno noong 2021 at 2022. Matatanda ang batay sa batas, mahigpit ay pinagbabawal sa mga miyembro ng Kongreso na magkaroon ng direktang interes o kontrata sa anumang proyekto ng gobyerno. House Committee on Justice handang dinggin sakaling parehong umusan ng impeachment complaint laban kay Pangulong BBM at kay BP Inday Duterte. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regonan, Aris World. Manang Milky. Kayang-kaya umano ng House Committee on Justice na gampanan ang kanilang trabaho sakali magiging magkasabay ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni Batangas Representative Jervil Luistro, chairperson ng House Committee on Justice. Ayon kay Luistro, bagamat magiging matrabaho, tiwala siya sa kakayahan ng mga miyembro ng komite. Sabi ni Luistro, magagaling ang mga kongresistang kasama niya sa Justice Committee, kaya 1 o 2 man ang impeachment complaint ay magagampanan nila ang mandato. Inihain kahapon ng umaga ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ni Attorney Andre De Jesus, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust. Ang ilan lamang sa grounds ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos at iendoso ito sa Kamara ni Representative Jerny Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Ako si Milky Regonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. At yung abogado naman daw po na nag-file, dating abogado pala ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayan, ha? Kaya maraming nagtatas ng kilay na baka ito daw po isang murumurong impeachment complaint. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po sa mga taga-Department of Public Works and Highways. Pilyo din itong ilang mga opisyal ng DPWH. Napapangiti sila. Kasi daw, nung magtungo yata sa Kabikulan si Secretary Vince Dizon, nag-comment ito na bakit umuuga yung tulay. Napangiti na lamang daw yung mga engineer. Kaya naman, sabihan nyo naman si Secretary Vince na talagang gano'n ang design ng mga tulay. Uuga talaga yan. Hanging bridge nga na. Hanging bridge. London Bridge nga, umuuga. Diba? San Francisco Bridge nga umuuga. Kaya naman, uuga siyempre yan. Mahaba yung tulay. Pilyo talaga kayo, ha? Ay, pero yun ninyo, valid tong issue na ito, ha? Baka daw ma-question yung mga nilagdaang kautusan ni Secretary Vince Dizon sa DPWH kasi wala siyang appointment hanggang ngayon. So, kung wala kang official appointment, edi wala kang authority. Oo. Yung, di ba, marami siyang binalasa, marami siyang tinanggal. Hanggang ngayon pala, wala pang special order yung mga nirelieve niya at saka yung mga inappoint. Walang special order. So, ang tanong, hindi ba yun maituring daw po na usurpation of authority? Yan, ha? Anyway, liwanagin ho natin sa Malacanang yan. Ba't nga ba wala pang maayos na appointment sa DPWH si Secretary Vince Dizon? Maganda umaga, Pilipinas! Kahapon po, naging sentro ng talakayan dyan po sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay, ano tawag dito?
coordinates, maling coordinates. Noon pa namin sinasabi din sa inyo na kaya nagkawindang-windang yung investigasyon nila, initial investigation dito po sa flood control, dahil maling coordinate yung ginamit. Yan ha. Ay naku, sa wakas nakinig din ho sila. At na-validate naman ho sa pagdinig kahapon ho ng Senado na kaya nga po marami ang palpak na report tungkol po sa mga grid coordinate sa mga sinasabing flood control dahil mali yung coordinate na ibinigay. Ito ay sinadya o hindi, ibang usapin ho yun. Pero nung makausap natin ang isa ho sa mga nagsasabing maraming kapalpakan talaga sa DPWH nung pang matagal ng panahon, lalong-lalo na sa paglalagay ho ng pondo, ay ang sabi niya, teka muna, ba't naman coordinate lang tinututukan nila? Kaya't minabuti ho natin na makausap ngayong umaga ang founder po at presidente ng Center for National Budget, si dating Mayor Joseph Ranyola. Sir JR, good morning. Magandang umaga sa Angelo at sa lahat ng nakikinig sa programa. Opo. Ang sinasabi ho ninyo, we should not rely only on the coordinate. Kasi nga, kita ho ninyo, ang pinagbasihan ho ng ICI, ng ibang mga investigating agency ay coordinates. Yung pala, palpak. Ngayon, ang sabi nila, teka mo, magre-revalidate tayo, di ba? Balikan mo na naman. Babalikan mo na naman yung mga lugar na Tsaka, unfair doon sa ibang mga kontratista na sinabi na gumawa ng Ghost Flood Control Project, yun naman pala na i-deliver. Anyway, ibang usapin pa yun. Ang sinasabi nyo, hindi dapat mag-rely lang sa coordinate. Ano pa? Napagka-komplikado actually kung titignan mo, pero kung susundaan mo lamang ang sistema, ang coordinates nakakatulong, pero sa pag-imbestiga, hindi yan ang pinal na pamaraan para mo ma-determine or ma-identify or makita ang isang proyekto. Sa aming experience sa Sir Angelo, ang pag-monitor mo, pag-imbestiga mo, unang-una, tandaan natin na sa General Appropriations Act, nakasulat ang mga proyekto. Okay. Ngayon, sa bawat proyekto na nakatalaga dyan, may kaakibat yan or may kasama yan, individual na bawat isa niyan, meron tinatawag na UACS. Unified Accounts Code Structure. Again, this is given by the DBM for auditing and financial report purposes. Teka muna Unified Account Code Structure. Code Structure. Okay. Yes. Okay. Now, in other words, kapag bawat proyekto o bawat line item meron ng UWACS, continuous yan. Dahil yan ay binigay ng DBM, yun ang gagamitin ng public works din sa kanilang mga reporting. Ngayon, kung ako, di ko na kailangan pupuntahan ko pa ang lugar kung talagang kailangan, Ang first ko na gagawin ay pagtingin ng tinatawag na physical report. Okay. Under the physical report, bawat particular, bawat line budget item, makikita mo kaagad yung UWACS code. And then, ang physical target nito, ano na ang naggawa. As it progress, makikita mo rin yung kanilang accomplishment. So ngayon, halimbawa, nakalagay na 80 or 90 or 100%, susundan ko pa rin yan sa tinatawag na financial report na makita mo ang statement of allotments, obligations, and balances. Against, ang una mo makita bago ang physical program or projects na anong tawag nito, description, nandoon si UWACS. Ngayon, nakita mo rin yung allotment. So, magkano ang kanyang amount. Tapos, magkano ang obligations.
magkano ang balance, meron ba augmentation. So makikita mo magbabalance to sa physical at saka financial report. Doon ako nalulungkot dahil wala akong naririnig na ganon. Ang punto ko, siguro sa parte ng nag-imbestiga, hindi nila nakalimutan siguro nila yung aspeto na yun. Otherwise, my God, matali mong i-determine kung anong sitwasyon ng isa na proyekto. So kung sinabi mo na 4,000 yan, or 30,000 yan, or 50,000 projects yan, may kakibat na UWAC, susundan ko lang yan, and then, saka ako pupunta na magkaroon talaga ng actual, kung gusto mo, puntaan mo na para sa actual inspection. Okay. Sir JR, kung ang pagbabasihan na natin, yung input din nila na ilalagay dun sa UAC, Unified Account Code Structure, paano nga kung may collusion? Kasi yun ang halimbawa dito sa Bulacan, kaya ho naging namayagpag yung Ghost Project, kinonsinti pati ng mga taga-kuwa lahat sila on the take Dahil meron din po tinatawag na abstract of bidding. Makita mo kagad collusion kasi halimbawa sa distrito, sa abstract of bidding, yung binibid na isang proyekto, makikita mo sino ang nagbid, magkano ang napanalo at sino ang nanalo. No? So, sa halimbawa, meron mga 50 na proyekto, kung pare-pareho lang na company ang nanalo, through abstract of bidding, ma-determine mo rin. So, you're saying... So, ang importante lang na sa kahit anong gagawin mo at anong investigation mo sa lahat ng mga proyekto at mga activities or programs or kahit na anong mga serbisyo, lahat yan, kapag ka naibig, actually nga, di ko maintindihan, no? Because very systematic ang ating procurement, no? So, kung titignan mo, yung paper trail, ano yung, anong tawag dito, by the time na nanalo ka, bibigyan ka ng notice of award, meron kang notice to proceed, tapos, bibigyan ka ng mobilization, progress billing, final payment. So, meron mo yung mga amount na yan at saka klase ng dokumento, hindi ka pwede magtago. Kung kumpleto ka sa dokumento. Ayun. So, again, ako, kahit wala akong coordinates, basta meron na akong physical, meron lang akong financial report at meron lang akong tinatawag na abstract of bidding, kuha ko lahat. Hindi po pwedeng magtago ka sa ganung klase na transaction. Ayun. Kahit sabihin mo na ghost pa, kaya nga nalaman mo ghost dahil may documentation. Wow. Merong proposal, merong approval, merong release. Kahit ka pwede magtago. Pero kung hindi ka marunong mag-appreciate sa mga ganitong dokumento, magtago ka dahil wala ka talagang makikita dahil ikaw mismo ghost ka na naghahanap. Teka muna, baka hindi nila binabanggit yung UAC, yung Unified Account Code Structure, para nga maitago. Yan nga, kwento. Okay. Anyway, sa mga taga-ICI na nakikinig ngayon, alam ko nakikinig yung mga kaibigan natin dyan sa Independent Commission for Infrastructure. Ayun, silipin nyo na rin yung UAC sa bawat project. Silipin ang UAC, silipin ang abstract of bidding, silipin ang financial at saka physical report. Makikita mo na lahat ang sitwasyon at ang mga proyekto na meron sa departamento ng public works. At saka nila puntahan doon sa sa yung aktual para okay. Anyway, well taken at nakakatuwa yung sabi niyo ba wala din silang kumpletong list ng projects?
imposible yan. Kung ako maliit na, anong tawag dito, maliit na grupo na nag-monitor, alam mo, nakakainis actually. Makikinig ka isang tinatawag na spokesperson tapos di mo alam pinagsasabi mo. Kawawa ang departamento. And kawawa ang mga tao. Okay. Sige, loud and clear. Last point na lang. Na-review nyo na yung ano? Na-review nyo na yung tawag dito? GAB. Yung GAA pala. General Appropriations Act sa 2026. Oo. Na-review mo na? Hindi pa? Yes, na-review na. May flood control, di ba? Aminado naman ang Senado na may flood control. Sa totoo lang, yung sinasabi ni Senator Lacson, tama yun dahil sa public works lang, actually, merong isang item na nagsabi, deserting, dredging, and cleaning, di ba, flood control yan, no? Lumusot yan. Magkano? Lumusot yan doon sa BICAM. At saka doon sa SIPAG, meron ding patukol sa flood control at saka sa basic infra, yung BIP sa kuan. So, nandoon pa rin, Sir Angelo. Total. Again? Total, magkano ang total? Anong tawag nito? Maliit siya, Sir Angelo. I think nasa mga 200 to 300 million lang yan. Okay. Pero, hindi yung amount, Sir Angelo, dahil alam mo, kung susundan mo yung kaso ng Disbursement Acceleration Program, meron doon Supreme Court decision. Very clear yun. Na kapag anong tawag dito, kapag meron ka augmentation or meron kang realignment, hindi mo pwedeng gagawin yun na wala kang existing na line budget item. So para sinadya yan na nakapark lang. Tapos alam mo, siyempre, sa 2025 budget nila, marami talagang savings yan. So, saan mo ilalagay? So, gagamitin mo yung mga yun. Ayun. Anyway, sige, abangan ho namin yung iba pang mga disclosure ho ninyo, ano ha? Alam ko, tumawag na rin sa inyo si Senator Ping. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Pagkaling lang talaga si Senator Ping. Talaga. Aral na si Senator na mahusay. Pero before, talagang nagsama kami. Pero ngayon, aral na yan. Hindi mo na maloko si Senator. Okay. Sige. Tawag ko kami pagka meron pa kaming nakita mga bagong information na Sir JR. Thank you. In the meantime, dagang salamat, may buntag. Si Ginoong Joseph Ranyola ng Center for National Budget. Ilang dekada na ho nilang pinag-aaralan ang General Appropriations Act ng bawat taon. At sila nga ho yung una nagsabing may double, may triple allocation o appropriation sa iba't ibang sa isang project. Noon pa yan, ayaw nyo pakinggan Diba? Ngayon, namumroblema sila dahil nabuking lumalabas pala sangkaterba ang mga gross projects dahil nga po sa double, triple appropriation. Maganda umaga, Pilipinas! Pero alam nyo, kawawa yung mga negosya. Tama si Senator JB kahapon Diba? Dapat madaliin natin to. Para dun sa mga legitimate naman na mga kontraktor, mabigyan sila ng pagkakataong maipagpatuloy yung kanilang mga proyektong hinahawakan at maipagpatuloy din po yung maipagpatuloy yung kanilang negosyo. Dahil driver ho ng economy yung mga construction projects na ganyan sa dami ho ng nadamay dahil nga po sa kawalan ng due diligence dahil ang ginamit ay palpak na coordinates hindi nga natin alam kung sinadya at hindi Ay, sus, may kawawa ho yung mga falsely accused. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi nga nila, justice delayed is justice denied. Ito hindi nga wrongfully accused sila. Pagkatapos nakahold ho yung kanilang mga project, nakahold yung kanilang mga pera. Sinong naapektuhan?
yung mga manggagawa, yung mga nagtatrabaho, yung kanilang mga empleyado. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga may lakad ngayong umagang ito, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May tulong formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron din po itong moisturizer. Yun namang mabagong family ramping compound improved alcoholone. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kapadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para hindi sa reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 27 makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Nakasama ni Senator Lauren Legarda si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapasinaya ng Antique Airport Development Project, isang mahalagang tagumpay na kanyang itinaguyod sa loob ng halos isang dekada. Binigyan din ni Senator Legarda na ang makabagong paliparan na isang makasaysayang tagumpay para sa Antique at magsisilbing mabisang tagapagpasigla ng lokal na turismo at pangrehiyong pag-unlad na magpapatibay sa ugnayan at connectivity ng Western Visayas, partikular na sa Iloilo at iba pang bahagi ng Panay Island. Isa nagawa ang seremonya sa Passenger Terminal Building Lounge sa Barangay Punda Dalipe, San Jose de Buenavista, Antique. Dinalo nito ng mga pambansang opisyal, mga lokal na pinuno at mga Antikenyo. Sinaksihan ang pinakahihintay na pagbubukas ng paliparan na ngayon ay may konkretong simbolo na ng pag-unlad ng lalawigan. Binigyan din pa ng Senadora ang kanyang naging papel bilang nooy tagapangulo ng Senate Committee on Finance, kung saan kanyang tiniyak na may pondo sa pagpapanatili at pagsusulong ng naturang proyekto. Ipinunto rin niya na tuloy-tuloy ang pag-usad ng konstruksyon nagsimula sa paghahanda noong 2016 at nasunda noong 2017 kung saan pinalawig ang runway at nakuha ang mga lupang pagtatayuan ng mga pasilidad. Pagsapit naman ng 2018, umabot ang 1,400 meters ang haba ng runway at itong 2023 pinalawig pa ito ng 1,700 meters. Magandang umaga din po sa mga taga North Cotabato na umaasa din na magkakaroon na ng katuparan ang Central Mindanao Airport na nandyan po naman sa bayan ng Mlang. 100,000 kawayan itatanim naman sa Maynila bilang bahagi ng flood control program. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Kuyang Angela, initasan ni Manila City Mayor Isko Moreno Dubagoso ang pagtanim ng unang 100,000 kawayan sa kahaba ng Ross Boulevard, Road 10 o Mel Lopez Boulevard at iba pang pangunahing nasagang bilang bahagi ng flood control at environmental policy ng Luzon. Ayon na sa alkalde, layo ng proyekto na patibayin ang mga tabing ilog at makatulong sa pagsalo ng rumaragasang baha tuwing tag-ulan. Dagdag pa niya na bagamat natiling sa problema ang pagbaha sa Manila tuwing panahon ng tag-ulan, inaasang makatutulong ang paglago ng mga kawayan upang mabawasan ang level ng tubig at mapabuti ang kalidad ng hangin sa lungsod. Ang nabanggit na hakbang ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan lungsod na tugunan ng pagbaha at isyong pangkalikasan sa pamamagitan ng mga solusyong nakabatay sa kalikasan. Ito si Boy Gonzales para sa Disarasyon sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Talaga dapat isa sa mga programang tutunan din ng DPWH at saka ng DNR sa flood control, pagtatanim ng kawayan. Formal na binuksan ang kauna-unahang sensory laboratory sa bansa na matatagpuan sa SM Mall of Asia. Bunga ito ng makasaysayang pakikipagtulungan sa pagitan ng SM Supermall at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pinangunahan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at SM Supermall's President Stephen Tan ang paglulunsad ng pasilidad na naglalayong magbigay ng disability-friendly space para sa mga individual na may espesyal na pangangailangan. Kabilang narito ang mga bata at mga adults na may Autism Spectrum Disorder o ASD, sensory processing disorder, anxiety at iba pang sensory sensitivities.
Ang Sensory Lab ng SM Mall of Asia ay pilot site ng SM Sensory Lab. Inaasahang masusundan pa ito sa iba pang mga SM All branch sa iba't ibang panig ng Kapuluan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, hangad ng SM Cares na magkaroon ng magandang karanasan sa pamimili at pamamasyal ang bawat individual, anuman ang kanilang pangangailangan o yung mga may tinatawag na sensory sensitivities. Balikan muna natin si Edwin Duque, RH23, nasa 7th Avenue, Caloocan, namamalengke. Edwin, may buntag. May buntag, Kuya Gel, sa isang linggo natin pagmamarket at ganitong New Year, hindi na nagbago itong presyo ng manok dahil napako na ito sa 200 pesos. Wala na pumalo ito ng 210. Ang pakpak ay 200, ang yung mahiling sa Adidas, yung paa, ay 170 pesos bawat kilo. Sa presyo ng baboy, bagyang mataas dito sa 7th Avenue. Para doon sa ilang palengke na malapit lamang dahil mula sa 300 ay 360 dito kung gel ang presyo ng karinang baboy. Ang giniling ay 340, ang pataulihan ay 340 at ang pataulihan naman ay 330. Yung lepora, taling tutulig na 380 yung bawat kilo. Hindi naman natin nag-presyo ng kambing, nasa 500 pesos pa rin. Ang presyo ng baka ay 460 pesos yung bawat kilo. Sa presyo ng isda at bangos, tuluyang mas buwaba pa kung hindi ngayong araw dahil bibiling mo yung 2 kilong dalawang malaki. Kung pumapalo lamang ng 390 bawat yung dalawa, so ibig sabihin umabot lamang ng halos 200 pesos yung dagupan na bangos. Yung galing naman ng Bulacan, galing ng Pampanga, mas mababa 180 o 160 to 180 bawat kilo. Ang tilapia na napili 140 yung malalaki, yung kaplar galing ng Patangas, at ang galing naman ng Bulacan, pa rin ng Pampanga, medyo mas mababa ang presyo ito yung puting tilapia, 90 hanggang 130. Yung presyo ng galunggong ay pumalo ko ito ng 300. Ang European ay 300 pesos. Sa ibang mga lamang dagat tingel ay wala namang paggalaw. Ang presyo ng gulay naman, itong ampalaya, yung ampalayang bilog, yung maliliit ay 100, 140 naman itong malalaki. Ang kalabasa 60 pesos, kamatis pero 140 at pinakamahal din sa maliliit 180 at yung malalaki klase ng kamatis ay 200 pesos pa rin bawat kilo. Sa labanos 120, ang talong 80 pesos hanggang 140 bawat kilo. Ang luya 200, sibuyas bumaba ng 200 hanggang 300 pesos. Yung imported, ito yung 160 naman bawat kilo. Ang bawang 160, ang sayote 60 pesos bawat kilo. Repolyo 80 hanggang 100 pesos. Ang carrots ay 80 pesos yung bawat kilo. Ang siling lamuyo, tuloy-tuloy pa rin sa pagbaba ng presyo. Nasa 400 na lang itong kilo. Merong 340 yung medyo ilang araw na rin nakatospeto. Yung siling na bigat, yung gel ay 50 pesos. 50. Yung bichariwa sa rin ay babing lamang ng 80 bawat kilo. Abang itong pitsay, tatandahon ay 10 piso bawat pigyos. Sa presyo ng prutas, walang paggalaw. Abang ang pigas, mag-umpis sa 40 pesos. Susundan ito ng 60 yung red white. Abang itong dinurado, 80 pesos, meron 58. Kasunod dito ay yung lakatan na umabot ng 58, merong 80 pesos. At ang pinakamagandang klaseng bigas na lakatan ngayon o balagkit ay 100 bawat kilo. So yan, din ating price and monitoring report mula pa dito ng 7th Avenue. Sa Grace Park, Caloocan, RS23. And hindi ko nagulat sa D-Series sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Port Dickson sa Malaysia. Ayan, ha? Oy, baka kayo ay pabalik ng Pilipinas. Huwag na magpasalubong nga po ng imported na tsokolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan
City ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na mga raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman po ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! 41 makalipas ang alas 5. Ang oras na yan ay Pilipinas! Oy, 49 makalipas ang alas 5 ng umaga. Dano sa mga may mga rayuma na, bata pa lang ha. At saka man nagkakaedad na ha. Nananakita ba niyo mga kasukasuan, nagkakaringkil, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagkakaroon ng edad. Pagtanda. Pinakikilala po ang Ultraflex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Sa Shopee, Lazada at Ultabio.shop, ang Ultraflex. Ang Ultraflex po hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Si dating Senador Bong Revilla, sumalang uli. Sumalang na naman sa booking procedures. Matapos sumuko sa Campo Crame, detalye mula kay Bal Gonzalez sa Rich My Bal. Bal? Si Inyel ba? Si Inyel para. Inyel. Magkasunod kasi nakalagay dito eh. Inyel, good morning. Kuya Angel, good morning. Sumailalim na sa kaukulang booking at documentation procedures itong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Bakarang sumuko sa Camp Crame kagabi nang iparesto ng Sardigang Bayan dahil sa manumalyang flood control project sa Pamdi, Bulacan. Sa update na inilabas ng Philippine National Police, sumuko sa kanila headquarters si Revilla kasama ang kanyang may bahay na si Cavite Representative Lani Mercado at mga kaanak. Pagtapos ito, agad daw siyang sinilbihan ng warrant of arrest ng Criminal Investigation and Detection Group para sa kasong malversation of public funds. Sumalang na rin siya sa kaukulang medical evaluation kanina habang nasa kusudian ng PNP-CIDG. Batay naman sa kanyang naging pahayag, maugunitang sinabi ni Revilla na haharapin niya ang kaso. Bagamat ikinilungkot ng kawalan ng due process, hindi naman agad binanggit ng PNP kung saan mananatili ang dating senador. Pero inaasahan natin na ngayong araw ay magbibigay pa ng karagdagang pahayag itong pambansang pulisya. Ako naman si Edniel Corrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Balik daw ulit sa pagiging mayor. Si Senator Bong. Permanent relocation naman ng mga pamilyang nasa loob na Mayon Volcano Danger Zone. Prioridad ng gobyerno ayon kay Secretary John B. Cremulya. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez. Ayun, ito na report ni Bal. RH My Bal. Good morning, Kuya Angel. Mas mainam na ang permanenteng relokasyon kaysa ang paulit-ulit lamang na emergency evacuation tuwing nag-aalborot ang Bulkang Mayon. Itong pahayag ngayon ng Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya kasunod ng plano ng Administrasyong Marcos na tuluyan ng ilipat sa mas ligtas na lugar ang mga residenteng inililikas kapag pumuputok ang bulkan. Sabi ni Cremulya, bahagi na ito ng pangmatagalang solusyon ng gobyerno sa mga komunidad sa Albay na apektado ng aktibidad ng bulkan. Aniya, katumbas ito ng 1,000 pamilya na nakatira sa 2-kilometer danger zone na paliwanag ni Cremulya. Mas malaki kasi ang bahagi ng Albay ang maapektuhan kung lalaki pa ang danger radius. Sa ngayon ay patuloy ang koordinasyon ng DILG sa mga lokal na pamahalaan sa Albay para sa kahandaan at kaalaman ng komunidad habang inihahanda na ang long-term solution ng national government. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Mabigat na desisyon, ngunit kailangan para sa ikabubuti ng lungsod ng Maynila. Ito ang reaksyon ni Manila Mayor Isko Moreno sa gitna ng batiko sa mga negosyante at ilang residente sa taas singil ng garbage collection fees o singil sa koleksyon ng basura sa buong lungsod. Ayon kay Yorme, mahirap na desisyon ang taas singil, ngunit natitiyak niyang sa katagalan pakikinabangan ito ng mga Manilenyo. Una nang sinabi ng Manila City Hall na napapanahon na ang pagtataas ng singil dahil magit isang dekada nang hindi nagagalaw o nababago ang garbage collection fee. Ayan. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang, ASES na ng umaga. Patayang 3 minuto bago mag-ASES na umaga, pagtanggi ng ICI na imbestigahan ng Pangulong BBM, pinakamalaking kabiguan ng komisyon. Ayon po sa isang grupo. Detalye na balita wala kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Morning, Kuyang Angel. Idiniin ang bagong alyansang Makabayan na pinakamalaking kabiguan ng Independent Commission for Infrastructure ang pagtanggi nitong silipin ang di umano papel ni Pangulong Bongbong Marcos sa anomalya sa flood control. Natapos nila ang taon ng walang ahensya ang komisyon ang nag-imbestiga dito, maging ang rollout ng pork barrel at insertion sa national budget na aprobado ng Pangulo. Kasalanan ng ICI, sabi ng bayan, ang sadyang pagtanggi nito sa aligasyong may sala ang Pangulo sa malawakang korupsyon. Maaari naman sana nilang beripikahin man lamang ng komisyon ang mga pahayag ni dating Congressman Zaldico na nagatid siya ng bilyon-bilyon na kickback kay Marcos Jr. at sa kanyang subordinate sa Malacanang. Bagamat nagrekomenda raw ang Independent Commission ng mga kakasuhang opisyal, bigo naman itong panagutin ng mga mastermind. Idiniin ng grupo na patunay ang mabilis na pagbuwag sa komisyon na ang tunay talagang layunin sa pagtatatag nito ay ang i-distract ang atensyon ng ating mga kababayan, ilihis ang investigasyon sa katiwalian at linisin ang pananagutan ng Malacanang. Una nang sinabi ng komisyon na hindi maaring gamitin sa korte ang mga expose ni Zaldico dahil dapat itong untampered at dapat ding napanumpaan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Alam nyo, may mga pagkakataon talagang yung mga amuyong, yung mga, anong tawag dito, yung mga hindi naman ganong kalakihang tao sa gobyerno ang sumisira sa mga programa ng gobyerno, ha? Oo, halimbawa nito dito sa sa Bureau of Internal Revenue. Meron daw mga merong ibang nagmamalaki na sila daw po ipinakiusap ng personal ni dating Commissioner Lumagi kay Secretary Frederick Go. Ito ho ay mga naghahari-harian ngayon dyan. Teka muna ha. Ay, kaya lang na tayong oras eh. Papaalam na muna tayo. Bukas natin pag-usapan yan ha. Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Plomones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa isang, si Gustave Le Bon. Ano ito Dali niresearch ko ito, makakala nyo, hindi ko pinag-aral. Ayun, French doctor. Ang sabi na, the greatest danger to a society is not rebellion, but the gradual acceptance of injustice. 2x2 at ACES Balita susunod na. Oras sa buong kapuluan, ACES na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality